Hello, magandang umaga. May nag-ano sa akin, may nag-forward ng ng video. Galing ito sa group matagal na tong video na to. Nandito pa si Sardong Batalan eh. Itong video na to. So pag-usapan lang natin yung nangyari sa video na to. So ito yung mga sponsors ni Sir Norman Mangusin dati. Meron na naman kami nabudol na OFW. Yeah. Dinadaan na lang nila sa sarcasm para hindi masyadong defensive ang dating, di ba? Daanin na lang natin sa sarcasm. Meron na naman kami nabudol na OFW. Yeah. Yan ang tawag nila. Akin na. Yun ang tawag nila daw na budol. Eto, walang lokohan to. Marami po akong pera. $60,000 US. Binigay sa akin ni Manong Joseph Pascua, $10,000 US. Yung asawa niya, si Manang Janice, $20,000 US. At si Manang Odette, $30,000 US. Ang yayaman. Ay, ang sakit sa puso. Kuha kang tali. Tali mo sa leeg mo, tsaka mo tali doon sa puno na sampalok at tsaka kalumundag. Hindi ko alam. Ako, yung claims na binigay sa kanya, debatable naman yun. Sometimes kasi exaggerated to magkwento eh. Sometimes, pero granting na totoo yun. Actually, kahit hindi totoo, the fact na ipangalanda ka ni FLM na binigyan mo siya ng pera, hindi ba kayo nahihiya nun, mga ma'am at sir? Na parang, na nagbigay kayo ng pera dyan. Isa rin sa mga puzzle sa 6 na taon na pag-obserba sa ganito. Isa ring puzzle yan eh, na ako hindi naman ako katalinuhan. Di ba? Yung grade ko nga nung high school, kahit tanongin nyo yung mga kaya hindi nyo naman kilala mga kaklase ko, Ako, aminado ako, puro palakol ang grade ko talaga. Nung gumraduate ako ng high school, puro palakol ang grade ko. Hindi ko kinahihiya. Ganun ako eh. Anong gagawin ko? Diba? Pasang-awa ako nung high school. Tapos nung college, nung nag-nursing ako, 5 years. Diba dapat 4 years lang? Meron yata ako 2 subject na na bumagsak ako. I think yung medical surgical yata yon, tsaka yung ano bang subject pa yon? Medical surgical tsaka mahirap naman kasi talaga yon. Tapos hindi ko pa gusto yung course ko. Tapos yung pharma, yung sa gamot yata. Kasi ayoko na may mga computation kasi eh. Oo, aminado ako, hindi ko naman kinakahiya yun. 'Di ba? Na bumagsak ako ng 2 subject nung college. Ano ba ibig ko sabihin? Hindi ako katalinuhan. Pero putang ina naman. Kaya ko namang hindi magpauto. Well, 'di ba? Ayoko naman sabihin na loco proof ako. Lahat naman tayo hindi naman tayo perfecto eh. Naluloko tayo naman lahat eh, 'di ba? Kaya lahat tayo nakaranas ng panluloko. Ako, mga panluloko na naranasan ko, pinaniwala ako na totoo si Santa Claus nung bata ako, naniwala ako doon. 'Di ba? Then, basta marami tayong pinagdaanan na ganyan mula pagkabata natin. Pero yung sa level na ganito, ano ba ibig ko sabihin sa mga pinagsasabi ko? Yung sa level na ganyan na papagamit kayo kay Sir Norman Mangusin, maintindihan ko kung politiko kayo magpagamit dahil syempre, ang politiko naman kasi talaga namang magaling magsalita or sometimes legit naman yung pagiging nila, maimpluwensya. Pero ito hindi ko kahit kailan nagigets ito eh. Yung
bulgar-bulgara na yung ano, yung pagka-debunk dito sa tao na to. I'm so sure hindi naman bulag ito mga taga-sunod nito. Na bakit pumapayag kayo, men? 'Di ba? Mas matatanggap ko kung yung perang binubuhos nyo dyan, ibuhos nyo lang doon sa mga ibang nagpa-poverty porn na na YouTuber. Sino ba yung yung mga ibang nagpa-poverty porn na si Pugong Biyahero? Sige, ibuhos nyo doon. Kahit nga kay Bal Matubang, maiintindihan ko na na doon yung binuhos dahil talaga ang ang content nila Bal Matubang kasi ganyan, yung ganyan. Pero si Bal Matubang hindi naman yun nag-imbento ng pangalan niya, nag-imbento ng istorya ng buhay niya para makapanloko Pure talagang poverty porn lang si Bal Matubang. Yun, maiintindihan ko pa yon. Sila Pugong Biyahero, Tekram, sino pa ba yung mga Pero yung ito sa taong to, kaya sometimes naiisip ko, totoo ba talagang may witchcraft? Or may gayuma? Or may may orasyon na totoo, parang totoo kasi 'di ba? Yung pagkahumaling naiintindihan ko din 'yon. Pero dapat magigising ka balang araw katulad nung mga nakaaway dati namin. Regarding sa pagtatanggol kay Sir Norman Mangusin. May intindihan ko yon na eventually magigising. Kasi nga, di ba, sinabi ko na dito dati, ang utak kasi ng tao nakadesign para matuto. Ano ibig ko sabihin na naman? Ganito kasi, halimbawa, ganito, pag ikaw ay pumunta sa isang lugar, tatanga-tanga ka, halimbawa, sa isang lugar sa Kamaynilaan, dadala ka ng cellphone na mamahalin. Ito, Samsung ang cellphone ko A56. Ano to? 160,000. Hindi, 15,000 lang to. So, dala-dala mo, mamahaling cellphone, pumunta ka sa lugar. Pag ikaw doon ay na-snatchan, matututo ka na Hindi mo na gagawin uli yun. Na maglalabas ng cellphone sa lugar na yon pagka bumalik ka doon. Kasi meron ka ng may lesson ka na natutunan Di ba redundant yung Basta may natutunan ka na next time, ngayon may cellphone ako, hindi na ako basta-basta maglalabas ng cellphone dahil baka ma-snatch uli. Di ba? Parang yung mga nangyari kila Mami Susan, Ma'am Karen Yuki Whitmore. 'Di ba? Nangyari na sa kanila na naisahan sila, hindi na sila uulit. Pero itong mga to, hanggang ngayon kahit siguro mga lehitimong nag-uusap kaming dalawa ni sino ba yung kausap ko? Ay, hindi ko na may mention Kahit siguro mga lehitimong mga dalubhasa sa psychology. hindi maiintindihan yung sistema ng mga tao na dito Ang dami na dapat namumulat na kayo diyan Ano, Magkano Benedict? binigay sa'yo? Kanina, $1,000, sabi niya, habang nandito ako, pang ano mo yan, pang merienda mo yan. Kasi Pusang pamerienda-merienda. ayaw kong makita kang namamayat ka na. Tay, ikwento mo, 900 lang yung pinalitan kasi kulang. Kulang. Talagang proud pa siya, Kinurek niya pa, oy, ikwento mo, ganito yung... Ay, nako, ma'am! Kulang yung cash nila. Kaya nandito pa sa akin yung $100. Napagkita, oo nga. Gusto nyo ba ipapakita ko pa yung pera? Pakita mo naman. Pakakala nila. Kailangan sira na yung wallet ko, boss. Ayan. May papakita. Oo, di ba? Oo. Iyaw ito mang kanyak ito sa ilalim. Padaan ng mga tulad. Dyan lang yan. Binigay ko sa'yo. Saan pala? Ako na.
Ano? Benedict Disipulo. Disipulo 4. Oh, ito yung binigay sa akin ni Manang Odette. Oh, ang kapal. Oh, oh, nakita mo. Oh. Oh, ano? Baka sabihin mo kung ano yan. Legit! Meron nga talaga. Ba talaga yung mga ano yung mga sponsor eh. Ito yung Odette na kasama niyang nag-sponsor dun sa optical mission. Tama ba ako? Yung hindi niya naabutan, yung nakulong siya. Pero natuloy pa rin. 'Di ba? Kaya curious ako eh. Sino ba ang benefactor talaga nun si FLM? Magkano binigay ni FLM doon? Baka mamaya, ito sila Ma'am Odette lang ang nagbigay doon. Ayan. Ayan. Oh, ayan oh. 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 Marami. Oh. Baka sabihin mo, oh, ayan oh. Oh. Ang kapal-kapal niya no. Oh. Oh. Tuwan-tuwa pa yung mga no? Tuwan-tuwa pa yung mga mommies. Ano ba nagigay nila dyan kay FLM, no? O Disipulo, nasaan ka? Ano na? Disipulo. Oh, ang kapal. O Disipulo 4, nasaan ka na? Nawala, boss. Oh. Hindi, andyan pa yan. Nandali. Nakakamangha, no? Ito sila. I'm so sure hindi naman bobo itong mga to. Kasi unang-una, napunta sila sa ibang bansa. US ba ito, sila Ma'am Odette? Tapos, ganyan, ano? Yan ang tawag nila. Akin na. Proud kayo sa katulad ni Sir Norman Mangusin na ayun. Sumasakit ang ulo ko. Oh, eto walang lokohan to. Marami po akong pera, $60,000 US. Binigay sa akin ni Ayan oh. Manong Joseph Pascua, $10,000 US. Yung asawa niya si Manang Janice, $20,000 US. At si Manang Odette, $30,000 US. Ay yaman. Ay, ang sakit sa puso. Kuha kang tali. Tali mo sa tali doon sa puno na sampalok at saka kalumundag. Ito yung mga theory ko. No, kung bakit sila nagbigay. Pwede. Kasi inaaway ako ng utak ko eh. Kasi itong mga to, let's say medyo may hinanakit tayo sa kanila kasi nga naniniwala sila kay FLM, di ba? Pero I'm so sure, to be fair sa kanila, alam ko hindi naman bobo yung mga yan eh. Ay, well, sasabihin ng iba sa inyo, hindi, bobo yan. Naniwala yan kay FLM. Hindi eh. I mean, ibig ko sabihin, hindi naman sila bobo siguro dahil nakakuha sila ng matinong trabaho sa US. Lalo na sa US, mahirap eh, di ba? Nagkaroon sila ng pera na ganun kalaki para ibigay dito kay Sir Norman Mangusin. Ganito ang theory ko dyan eh. Feeling ko may pinangako sa mga yan eh. Kung ano man yon, di ko alam, di ba? Yung gold bar? Bumibenta pa ba yon yung pangako na gold bar na yon? Kasi kung yun ang pinangako niya dyan sa mga yan, kasi may rumor na actually hindi siya rumor eh. Kinonfirm sa akin yan ng ibang dumadalo sa Zoom meeting niya na nami-mention daw talaga yung gold bar. Nami-mention daw talaga yung gold bar sa Zoom. At si Sardong Batalan umiiwas din dyan sa gold bar na yan eh, na issue eh. O granting na gold bar yung pinangako, naniniwala sila doon? Hindi ba sila pwedeng kumuha ng experience sa kapwa nila mami na
umatras na dyan na gustong idemanda yan. Katulad nila Ma'am Karen Whitmore. Ay, hindi ko talaga ma-process eh. Ano yung nagigain nila sa pagtulong dyan? Okay lang sana ganito. Sila mismo, yan sila Ma'am Odette, maghanap sila na mahirap, doon nila ibuhos yung pera nila. Siguradong may mababagong buhay doon eh. Pero yung idadaan kay kasi ang main goal lang naman, di ba? Kaya nila binibigyan si FLM dahil pang humanitarian. Yun lang ang alam ko. Kaya sila nagbibigay ng pera dito para sa humanitarian or yung kung ano mang adhikain ang gusto niyang mangyari. Pero hindi ba parang sobra-sobra na yata yung ginagawa nyo para sa humanitarian? Kasi hindi ba kayo nakakahalata na every time na lang natutulong ito, palaging kailangan nyo maglabas ng pera? Tapos, hindi naman siguro kayo bulag, mga ma'am at sir na nagbigay ng pera dito. Hindi naman siguro kayo bulag na ang dami ng kasinungalingan na na-debunk dito kay Sir FLM. 'Di ba? Kaya hanggang ngayon nahihiwagaan talaga ako eh. Ano ba ang kulam ba yan? Kulam ba o orasyon yung ginawa? Kaya ganon. Kasi marami nang umalis eh. Hindi pa ba kayo nakahalata nung umalis na yung mga ibang kasama nyo dito at nagpa-interview na kay Sir MG? Na may mali na talaga? Hindi ko alam kung anong klaseng pagmamahal meron yun, ano? Hindi ko alam kung may inis ako o hahanga eh. Hahanga na in the sense na parang talagang yung faith nila kay Sir Norman Mangusin malakas, ano? Or nagkasubuan na lang talaga, hindi lang nila talaga mapigilan. Kumbaga, kasubuan na to, ilalaban na lang namin. Parang ganun ba? Well, ganun talaga eh. Diba? Kaya nga ang sabi ko, no, ang pinaka the best na gawin, kung ako lang. Kasi ang hinihintay namin yung hatol sa human trafficking eh. Ito sasabihin ko, no, kapag yan ay naabsuelto sa human trafficking, kasi parang may hinihintay na isang witness na mag-testify eh. Nabasa ko sa post niya or sa ni Earblog. Manood kayo yung regarding dun sa istorya ng human trafficking nito. Kasi yung mga complainant sa human trafficking nito, unting-unting nagbabaklasan eh. I don't know, siguro sa tagal dahil tinamad na, sobrang tagal ng hustisya, or siguro nakulong siya ng 4 years, nakontento na sila doon, 'di ba? Ayoko naman sabihin na bayaran or may mga dahilan kasi kung bakit tatama rin na siguro sa sobrang tagal Yung nagkaso nga dito ng estafa, 'di ba? Naabsuelto neto lang kasi nga hindi na inattendan nung kanyang complainant. Tapos pinalabas niya na wala daw ebidensya. Pero ang dahilan hindi na lang inattendan kasi pwede kasi nga mangyari doon dahil estafa 'yon, pwedeng naareglo niya na, 'di ba? Kaya hindi na nag-pursue yung nagdemanda. Pwede kasing ganun mangyari eh. Now, kung ako ang gagawin ko, kapag ito ay naabsuelto sa human trafficking, wag naman sana Pero kung sakaling mangyari yon, tatama rin ako eh. Ayoko magsalita ng tapos na hindi ko na iba-vlog, pero tatama rin ako eh. Ang gagawin ko na lang, for me ang gagawin ko na lang siguro, at sasabihin ko na rin sa mga kasamahan ko, hayaan na lang. Kasi eventually, yung cycle niyan, mauulit-uli yan eh.
Ang cycle niyan, may maaawa dito, may magpapadala, tapos darating ang time na hindi na nila masisingil to, sila naman ang gusto magpakulong dito. Kasi ganun yung nakita kong cycle eh. Ganito nangyari. Noong 2020, nakulong siya dahil doon sa human trafficking. Now, yung mga mommies na awang-awa sa kanya noon. Dahil nga pandemic hero ito eh. Awang-awa sa kanya noon. Ngayon, nag-ambagan sila. I don't know, pambayad ng abogado. Ang alam ko, nag-ambagan din sila ayon kay Sir JC De La Cruz para din sa pangpiyansa nito. Nag-ambagan sila. So, nailabas nila yan. After 4 years, sa dinami-dami ng ginastos nila, nailabas ngayon yan, si FLM. Nung nakalabas si FLM, sinisingil na nila yung nagastos nila kasi sila naman yung tutulungan. Ngayon, hindi sila binayaran. Bagkus, pinagmumura daw sila. Diba? Ngayon, sila, katulad ni Ma'am Karen UK Whitmore, isa sa mamis, Mami Susan, sila naman ngayon ang gustong magpakulong dyan ngayon. Ngayon, sa tulong ni Sir MG, or sa ginawa ni Sir MG, nakasuhan na unjust vexation, nakulong uli. Nung nakulong siya, may mga nagsimpatya na naman uli na tumulong dito. Cycle na naman uli, may naawa na naman na tumulong sa kanya. I do believe may tumulong dito eh. 'Di ba? Now, tinulungan na naman siya makalabas, Ngayon nakalabas na naman uli yan. Kung ako, walang mangyayari sa human trafficking, hayaan na lang. Pag hinayaan mo, darating din ang time, yung mga tumulong sa kanya ngayon, yan na naman uli magpapakulong dyan. At pag napakulong na naman uli yan, may maaawa na naman uli, na ilalabas na naman uli yon, hanggang yun na naman na maging kaaway niya, ipapakulong na naman siya, may maaawa na naman uli. Wala eh, hindi matatapos yan eh. Parang tatanggapin ko na yon na ganun talaga ang kapalaran natin kay Sir Norman Rosing. Pero who knows kung anong development yung natin. Hanggat kaya, hanggat kaya naman, magmamasid lang tayo. Pero kung talagang hopeless, wala kasi tayong magagawa. May mga bagay kasi na beyond na ng control natin eh. Hindi naman tayo nagkulang sa magsabi sa tao. Lalo na si Sir MG. Yung tandem nilang dalawa ni Sir Poginius, di ba? Sumasali na rin si Sir Caio. Meron din siyang community na nagiging aware na din dyan. Kung yun ay kulang pa rin, hindi bahala sila. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang umaga sa inyong lahat. Bye-bye.